Okay, so ayun mga kamaster, no, bibigyan ko lamang hukay ng tips na kapag kayo ay kumuha ng kapag kayo ay kumuha ng IPM accuracy, kapag kayo ay nag-check ng IPM accuracy at nakita nyo na ganito fluctuated ang ating IPM reading, automatically siya mga kamaster, may problema po ang ating IPM. Ganun lamang ho kasimple mag-check ng IPM, okay? Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Okay, so nakasaksak na po yung ating yung ating refrigerator. Titingnan po natin ngayon kung ano talaga ang issue kapag ka 8 blinks mga kamaster. Nakita niyo naman kanina na yung ating reading dito sa ating IPM resistance ay fluctuated. Bilangin po natin yung error. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, kapag 8 blinks, diretsahan po tayo mga kamaster, no? Ang may problema po niyan ay yung ating IPM mga kamaster. Tama sabi mo. Okay, kapag pala ang IPM kamaster fluctuated, asahan mo na 8 blinks po ang lalabas diyan. Okay? Kasi yung 7 blinks naman na sinasabi ko sa inyo na itinuturo ko sa inyo, hindi naman fluctuated ang kanyang resistance ng kanyang IPM. Yun naman ay hindi balanse, kaya minsan IPM. Ito naman, fluctuated, gaya ng nakikita nyo kanina mga kamaster. Okay? Ang problema pagka ganito, kapag 8 blinks, minsan gumagana po siya ng isang araw, 2 araw, minsan nga 1 linggo. Pero ang problema kapag ka namatay po ang ating IPM, no? Kapag namatay po ang ating refrigerator at lalabas po yung 8 blinks, minsan nag-aantay po tayo ng 5 hanggang 8 oras bago umandar ulit ang ating compressor mga kamaster. Yan po ang epekto kapag ka 8 blinks ang ating nakikitang error sa ating IPM. Malinaw na ha mga kamaster, baka malito ho kayo. Yung 7 blinks, ang sira po nyon, IPM at saka filter capacitor. Ngayon, ang problema naman nun, yung 7 blinks, kapag yung IPM, unbalanced na po yung reading niya, masyado nang malayo ang reading ng IPM mo, lalabas po ay 7 blinks. O di naman kaya, good naman ang IPM reading mo, pero yung capacitor mo, filter capacitor na sumusupply sa ating IPM ay mas mababa na sa 14 volts o 15 to 14 volts. Halimbawa, 12 volts, 13 volts, magsa 7 blinks din ho yan. Ngayon, kapag 8 blinks pala ka master, IPM din ang problema. Tama po yun. Tama sabi mo. Okay? Ang problema lang dyan, para malaman mo ang hudyat, para malaman mo na 8 blinks ang problema, ay pag kinuhanan nyo po ng reading yung ating IPM, fluctuated po yung kanyang resistance. Okay? Lahat po ng reading ay fluctuated, lalabas po ay 8 blinks. Ulitin ko ha, kapag 8 blinks, fluctuated ang resistance ng ating IPM. Kapag 7 blinks, unbalance ang resistance ng ating IPM. Okay? O di naman kaya, sira yung ating filter capacitor. Mas mababa na sa 14 volts yung ibinabatong signal sa ating IPM. So matotal, dalawa pala ang sira kapag 7 blinks at saka 8 blinks. Tama po. IPM din po iyon mga kamaster. Okay, malinaw na ha. Kaya hindi po ako naglalabas ng vlog patungkol sa 8 blinks kasi nga po, ang gusto ko actual na itinuturo ko sa inyo, actual na nakikita nyo kung paano tayo mag-troubleshoot ng 8 blinks mga kamaster. Kasi nga po, ilang beses na po itong pinabalik-balikan ng ating mga kababayan na technician, hindi po makuha-kuha ang problema. Okay? So dapat kapag tayo ay nag-troubleshoot, kailangan, pag sinabing sira ang board, kailangan matutunto natin, maituturo natin kung ano talaga ang problema doon sa board. Hindi pwedeng baka ganito. Kasi kawawa po ang customer. Okay? So, hindi po gumagana ang compressor kapag kaganyan. Kamaster, baka naman sensor ang problema. Hindi po. Lahat po ng sensor ay pasok sa ating parameters. Ito ho, nasa 9.2 kilo ohms po yung ating sensor, DePro sensor, thermostat sensor, then yung ating ambient sensor. Wala po tayong problema sa sensor. Ang problema lamang po nito ay IPM kapag 8 blinks ang error blinks na makikita mo dito sa ating inverter board mga kamaster. Ganun lamang ho kasimple ha. Kapag 8 blinks, ulitin ko, minsan gumagana. Minsan 1 araw, 2 araw, 1 linggo. Pero ito naman, kapag namatay ang compressor, mag-antay ka ng 5 hanggang 8 oras, bago umandar ulit ang ating compressor. Kasi nga po, may error na po sa ating IPM mga kamaster. Yan naman ang pagkakaiba ni 8 blinks, okay, sa 7 blinks. Pero parehas lang IPM ang issue niyan kamaster. Okay, so sana nakatulong itong munting video nating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician.
kung papaano malalaman kung ano ang problema kapag 8 blinks. Pag 8 blinks, IPM po ang problema niyan, mga kamaster. Okay, so nandito po tayo sa Santa Elena, Hagunoy, Bulacan, mga kamaster. Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.